kukuha sa file. Agad na nakatanggap ng reklamo si Stella nang sabihin niya sa mga ito na siya ang kukuha sa CCTV file sa kumpanya ni Fidel. Hindi pwede, Ate Stella. Masyadong mapanganib para sa'yo, sabi ni Zephyr sa kanya. Tama ang kapatid mo, anak. Kumpanya yun ng taong pumatay sa kaibigan ng daddy mo. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin sa'yo. Segunda naman na sabi ng kanyang mommy. But mommy, reklamo niya't kagad na napatingin sa kanyang ama. Daddy, do something. You know that I can do it, diba? Seryosong sabi ni Stella na siyang ikinatingin ng mga ito sa lalaki. Prinsesang-prinsesa ang turing nito sa anak na si Stella. Kaya nasa isip nito'y hindi niya hahayaan na mapahamak ang anak, ngunit kabaligtaran yun ng kanyang sinabi. Pumapayag ako. What? Reklamo ng mga ito, ngunit wala silang nagawa dahil si Manuel na ang nagdesisyon. Napasimangot na lang sila habang si Stella naman ay malaki ang ngiti sa kanyang labi. Hindi talaga siya binibigo ng ama palagi. Kapag may gusto siya ay lagi nitong ibinibigay sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap-usap ay nagsagawa na kagad sila ng plano sa pagpunta ni Stella sa kumpanya ni Fidel. Si Zephyr at Princess ang magiging mata ni Stella, habang si Stella naman ay magpapanggap bilang queen. Dahil na rin hindi siya kilala sa ganoong ayos. At saka mukhang taga-ibang bansa talaga siya. Hindi isang Filipina, kung kaya mas magandang disguise iyon. Hinayaan nila Manuel ang mga bata na lumutas sa kasong iyon habang silang matatanda ay mayroong ibang inasikaso. At iyon ay ang kanilang organization. Kani-kaniyang gawain at kanya-kanyang pagkabisi ang mga ito. Press your bracelet in case of emergency, okay? Paalalang sabi ni Arabella kay Stella na siyang nag-aayos dahil pababa ito ng kotse. Si Arabella ang naghatid kay Stella papunta sa kumpanya ni Fidel. Meron ding isinuot si Stella na maliit na earpiece para marinig niya ang mga sinasabi ni Zephyr at Princess. Maaari naman niyang kausapin ang mga ito pero sa oras na mayroong ibang tao ay hindi siya makakapagsalita. Ready ng appointment mo, rinig ni Stella na sabi ni Zephyr na siyang nag-ayos ng appointment niya upang makapasok sa kumpanya. Madali lang sa mga itong gumawa ng peking transaction o hindi kaya peking katauhan kung kaya sisiw na sa kanilang mga ganoong bagay. Be safe, Stella. Yan ang huling sinabi ni Arabella sa kanya. Ni kinatango lang ni Stella dito at naglakad na papasok sa loob. Kinakabahan si Princess at Zephyr dahil sa gagawin ni Stella. Iyon ang unang beses na kinakabahan ng dalawa sa isang mission dahil hindi nila alam kung anong kayang gawin ni Stella. Dapat sumama na ako sa kanya. I can shoot someone from far away. Tila frustrated na sabi ni Princess na ikinasagot ni Stella sa earpiece niya. Guys, calm down. There is a reason why I am a mafia lord, right? Seryosong sabi ni Stella at bahagyang ngumisi pagkatapos ay bumati sa mga guard. Tama si Stella, hindi niyo alam kung anong kaya niyang gawin. Kaya tiwala ko sa kanya. Segunda ni Arabella kung kaya napanatag ang mga ito kahit papaano. Nang makapasok na si Stella ay kaagad niya sinabi ang appointment na dinikta sa kanya ng kapatid kanina. Habang hinahantay ang sasabihin ng kausap niya ay palihim na nagmamasid siya sa paligid. Nakasuot siya ng katamtamang laki ng salamin at ang blonde na buhok niya ay nakatali at nakasuot siya ng terno na black blazer and pencil cut na skirt. Ma'am, floor 20 po. Nagpasalamat lang si Stella sa babae at umalis na doon para sumakay sa elevator. Mabuti at walang tao sa elevator kung kaya malayang nakakausap ni Stella ang mga to. Nasa floor 21 ang pakay natin, Ate Stella, sabi ni Zephyr sa kanya. Yung ka-meeting ko ba nandun na? Yes, Ate Stella, inantay ka niya since naitawag na. Tumango si Stella at tumahimik upang makapag-isip siya ng plano. Nang bumukas ang elevator ay naglakad na siya papunta sa isang silid na sinabi sa kanya ng babae sa lobby. What's the plan, Ate Stella? Tanang ni Princess dito na tila natataranta na dahil papalapit niya ito sa kwarto na pupuntahan niya. Ngunit hindi pa rin sumagot si Stella sa kanila. Ate Stella, tawag ni Zephyr sa kapatid at saktong kumatok na ito sa pinto. Just watch me and give all the information that I need. Yun ang huling sabi ni Stella bago niya tuluyang binuksan ang pinto. Anong nangyari kay Stella?
Gulat na sabi ni Maximus nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid. Pumunta ka dito ngayon din dahil napahamak si Stella. Nasa ospital siya ngayon. Bilisan mo! Pagkasabi ni Arabella noon ay binaba na niya ang telepono at napatawa ng mahina. Meron siyang denial na ibang number at yun ay ang ama ni Stella. Papunta ng kapatid ko, boss. Sabi niya dito na sagutin nito ang tawag. Good, Arabella. Handa na kami. Yun lang ang usapan nila at binaba na nito ang tawag. Napailing si Arabella dahil doon at pinaandar na muli ang sasakyan. Good luck sa iyo, Max. Sana kayanin mo. Pagkapasok ni Stella sa loob ng silid na yon ay in karakter na karakter kaagad siya. Habang nanunood sina Zephyr at Princess ay namamanghang mga ito sa galing at tila normal na kilos ni Stella. Kung silang nasa kalagayan ng kausap ng ate Stella nila, ay malamang na maniwala din sila sa pag-arte nito. Isama mo pa na tila isang native Canadian si Stella dahil wala itong kaduda-duda kahit isa. Nagtataka pa rin kung anong gagawin nito para makapunta sa kabilang building. How is it going? Nagulat ang dalawa nang biglang magsalita si Arabella sa earpiece nito. She's currently talking to someone. Wala siyang sinabing plano sa amin. Naghihintay lang din kami na susunod niyang gagawin. Okay, sagot ni Arabella sa sinabi niya ni Zephyr. Maya-maya pa'y nagulat ang dalawang magkasintahan nang makita niyang tila nahihirapan si Stella. May nangyayari ba sa'yo, Ate Stella? Alalang tanong ni Princess dahil tila pinipilit nitong itago ang sakit na nararamdaman at patuloy pa rin nakikipag-usap sa lalaking kaharap. Ngunit katulad kanina hindi sila sinagot ni Stella hanggang sa maging ang kausap ni Stella napansin na yon. Are you okay? Tanong ng lalaki kay Stella na ikinangiwi nito at napahawak sa kanyang tiyan. I'm sorry but can I go to the restroom? My stomach is aching. I can't take it any longer. Sure, no problem. I will wait for you, just knock on my door. Tumango si Stella at nagpasalamat dito pagkatapos ay lumabas na doon. What is happening, Stella? Bakit masakit ang tiyan mo? Tanong ni Arabella ngunit hindi siya sinagot ng babae. Patuloy lang naglalakad si Stella papunta sa may CR ngunit nagulat sila nang nilagpasan lang nito iyon at dediretso sa elevator. Zephyr, Princess, you two are my eyes now. I need information ASAP. Napanganga sila at hindi nakasagot at agad nang magsalita si Stella na tila walang masakit sa kanya. Kanina lang ay kitang-kita nilang hirap na hirap ito at hindi makapagsalita ng maayos. Hey guys, are you still there? We're running out of time. I only have 20 minutes. Doon natauhan ng dalawa sa biglang pagsigaw ni Stella. Yes, Ate Stella. Sagot ni Zephyr at kagad sinabi ditong information na nakuha nilang kinalalagyan ng footage. Ibig sabihin ay kagagawan lang ni Stella, kumbaga parte ng plano. Naalala nila na sabi nito bago pumasok sa loob ay watch and learn. Hindi talaga nila inaasahan na pag-arte lang yun. Nasa stock room ang footage, pero bago pa makapunta doon, kailangan mo pumasok sa pangatlong door na nakalock. Pagkapasok mo doon, computer room ang makikita mo and then nandun sa west part ang stock room. All clear ang paligid dahil walang tao doon. Kami nang bahala sa footage kaya hindi ka mahuhuli. Tinandaan Stella ang mga sinabi sa kanya ng kapatid. Nang magbukas ang elevator ay mabilis ang kilos ni Stella at nagpunta sa pangatlong door. Nang nasa tapat na siya ng pinto'y dali-dali niyang inilabas ang key tracker nila. Isa ito sa invention nila na kapag sinuot mo ang susi na kahit hindi nito ka-compatible ay kusa itong huhulma sa susian at kusang bubukas. Ngunit napahinto si Stella nang makita niya na merong tila kulay asul na mantsa sa may susian. Ate Stella, faster! Dahil sa sinabi ni Princess ay kagad nang nabuksan ni Stella ang pintuan at sinara yun nang makapasok siya. Pagpasok niya pa lang sa loob ay meron na siyang kakaibang naamoy at nilibot ang mata sa paligid. Someone came in here first before me. Mahinang sabi ni Stella na siyang ikinagulat ni Zephyr. At Princess pagkatapos ay dali-dali nagkalikot sa computer. Wala namang kakaiba sa footage bago ka pumunta, Ate Stella, sabi ni Zephyr. Nakiniseryoso ni Stella at naglakad papunta sa stock room. May nararamdaman ka bang ibang tao, Stella? Tanong ni Arabella ngunit hindi kagad nakasagot si Stella dahil inililibot pa niya ang mga mata sa paligid. Tanging mahabang lamesa kasi ang naruroon at mga monitor ng computer na nakihilera sunod-sunod ang naruroon. Wala naman.
Maya-may sagot ni Stella ang kinahinga ng mga ito dahil akala nila'y mayroong ibang tao doon. Nang makita na ni Stella ang stockroom, ay hindi siya nagdalawang isip na buksan iyon at kaagad niyang hinanap kung saan nakalagay ang footage. Isa lang yung USB kaya madali niya ito makikilala. Puro papeles lang ang nakikita ni Stella at kahit anong buklat niya ay wala siyang makita na kahit na ano hanggang sa maya-maya ay mayroon siyang makitang isang maliit na kahon na tila mamahalin. Nakita ko ng lalagyan. Yun lamang kasi ang bukod tanging lalagyan na naruroon. Samahan mo pa na nagkatabon ang maraming papel upang hindi yun makita. Naghihintay lamang ang mga ito sa susunod na ibabalita ni Stella dahil na rin walang footage sa loob ng stockroom. Walang laman. Ano? Nagulat sila sa sinabi ni Stella ngunit wala silang magagawa dahil wala iyon. Imposible. Sigurado ako nandyan yun. Sabi ni Zephyr dahil nakausap niya mismong taong pinagkatiwalaan ni Fidel at doon niya inilagay ang footage. Siya naman inilibot ang mata sa paligid at napabuntong hininga na lang. Wala tayong magagawa kung wala dito. Pinalangin na lang natin na sana maniwala si Perlita na hindi ang daddy kong pumatay sa daddy niya. Pagkasabi ni Stella noon ay umalis na ito doon at hindi na nakatanggi sila Zephyr dahil tama naman si Stella. Ngunit ang tanong, paano nila makukumbinsi si Perlita? Magkasama si Arabella at Stella nang matapos ang mission nila sa pagkuha sana ng CCTV footage, ngunit naunahan sila. Malaking katanungan sa mga ito kung sino nga bang kumuha at anong rason nito. Ayon kay Zephyr ay dumiretso na si Stella sa kanilang bahay dahil na rin doon naghihintay ang kanilang mga magulang. Inabot na rin sila ng anong oras sa daan dahil bumili pa sila ni Arabella ng pagkain pinabibili ni Zephyr. Gabi na makarating sila sa kanilang bahay, ngunit labas pa lang ng gate ay namangha na si Stella sa laki nun. Hindi ito isang simpleng bahay lang dahil mansyon na to. Naikwento sa kanya ni Arabella na hindi doon nakatira si Zephyr at Princess dahil magkasama ng mga ito sa isang bahay at wala namang problema yun sa kanya since malalaki ng mga ito't nasa tamang edad na. Maraming kwento si Arabella tungkol sa mga ito dahil na rin siyang personal na naghahanap sa kanya ay kilalang kilala na niya ang pamilya ni Stella. Kaya niya nasabi ang daddy niya ang pinaka nakakatakot sa kanila na tila naman na niya. Aware si Stella sa kayamanan ng kanyang pamilya, ngunit wala naman siyang pakialam doon dahil meron din siyang sariling kumpanya. Halika na sa loob, Stella. Tawag ni Arabella sa kanya na nakatayo lamang siya sa labas ng kotse at nakatingin sa paligid. Sumunod siya kay Arabella nang pumasok ito sa loob. Ang mga maid na hindi bababa sa 10 ay nakahilera sa kanilang dadaanan at binati siya. Welcome home, Mrs. Stella. Napangiti si Stella dahil sa pagbati sa kanya ng mga ito. Iilan lang ang bago sa kanyang paningin, ngunit karamihan ay matagal nang naninilbihan sa kanilang pamilya. At kilala pa niya ang mga ito. Bumati siya sa mga ito't isa-isang nilapitan ang mga kakilala niya. At nagsitandaan na rin dahil sa tagal ng panahong nawala siya. Naiyak pa nga ang matatandang babae dahil noon ay silang kalaro ni Stella ngunit ngayon ay malaki na ito't napakaganda. Kahit na ganoon ay nagpapasalamat pa rin siya na napapaligiran siya ng mabubuting tao noong kabataan niya at dahil na rin pawang matatanda ang mga ito ay maaga siyang namulat sa mga bagay-bagay at nag-matured. Parang si Johanna. Kaya nga talagang nakikita niya ang kanyang sarili sa anak bukod sa kamukhang kamukha niya to. Mommy! Natigilan si Stella nang marinig niya ang boses ng anak. Kakaisip niya pa lang sa anak kaya akala niya ay nag-i-imagine lang siya. Pero nang lingunin niya ang pinanggalingan ng boses nito ay nagulat siya. Johanna? Tumakbo papunta sa kinalalagyan niya si Johanna at niyakap siya nito ng mahigpit. Teka, paano ka napunta dito anak? Naguguluhan niyang tanong na ikinatingin ni Johanna sa kanya na mayroong malaking ngiti sa labi. Scene habang nasa mission sila Stella. Dahil na rin kinontak ni Arabella ang kanyang kapatid bago pa man magsimula ang kanilang mission, knowing her brother. Alam niyang darating ito kaagad dahil gagawin itong kabilang kanto lang ang Canada. Katulad ng inaasahan ng magulang ni Stella, dumating si Maximus sa address na binigay ni Arabella. Stella, nasa si Stella? Sigaw na tanong ni Maximus nang makapasok sila sa loob ng bahay. Daddy, calm down. Hindi natin alam kung kaninong bahay to.
pagpapakalma ni Johanna sa kanyang ama. Ngunit bago pa tuluyang makasagot si Maximus ay mayroong nagsalita. Mabuti at nakarating na kayo. Sabay na napatingin ng mag-ama sa hagdanan at nakita nila doon ni isang matandang lalaki na mayroong brown na mata, katulad ni Stella at Johanna. Alam kaagad ni Maximus na itong ama ni Stella, ngunit mas mahalaga sa kanya ang nobya. Mawalang galang na po. Nasaan si Stella? Gusto ko siyang puntahan. Ang sabi sa akin ni Ate Arabella ay nasa ospital siya. Huminahon ka, Maximus. Seryosong sabi ni Manuel at ngayon nasa harap na siya ng mag-ama. Tinitigan ni Manuel ang maigi si Maximus. Walang buhay yon at hindi mo mababakasan ng kahit na anong emosyong katulad niya. Hanggang maya-maya pa'y napangisi si Manuel at nagsalita. You can control your emotion. Pero pagdating sa taong mahal mo hindi. Yan ang isa sa mga bagay na dapat mong matutunan, Maximus. Tama ang hinala ni Maximus. Pinagmamasdan at binabasa siya ng lalaki. Kilala niya ito. Siya si Manuel Moon. Hindi lang ito mayaman at sikat sa buong mundo. Kung hindi sikat na sikat din ito sa mafia world. Ang pamilya nila ang isa sa pinakang malalakas na mafia sa history. Kung kaya kakaibang thrill ang nararamdaman niya. Excuse me po, but where is Mommy? We must see Mommy if she's okay. Napalingon si Manuel kay Johanna na magsalita ito. Natigilan siya nang makita ang bata. Tama ngang sinabi sa kanya ng asawa dahil kamukhang kamukha ito ni Stella, lalo pa noong bata pa siya. Tila bumalik ang munting prinsesa niya kahit pa na alam niyang malaki na ito ngayon. Lumuhod si Manuel sa harapan ni Johanna at tinitigan itong mabuti. Si Johanna naman at nagtataka na dahil sa ikinikilos nito ngayon, hanggang sa bahagyang malaki ang mata niya dahil sa kanyang naisip. Naisip niya hindi kaya yung magulang ng mommy niya? Dahil tulad ng sabi nito ipupunta ito sa mga ito't aalamin na. Kayo po bang magulang ni mommy? We have the same color of the eyes. Napangiti si Manuel dahil sa tanong ni Johanna at tumango. Yes, Johanna. I am your lolo Manuel. Ang daddy ng mommy mo, Johanna. Alam mo bang kamukhang kamukha mo siya noong bata pa? I can't believe it. Malaki na nang bumalik ang mami mo, but looking at you right now, I feel like I've turned back to the past. Napangiti si Johanna dahil sa kanyang narinig at walang pagdadalawang isip na niyakap niya ang lolo. Hindi na napigilan ni Manuel ang maiyak dahil doon, dinama niya ang yakap ng apo at niyakap ito pabalik. Wala mang salitang namumutawi sa kanilang bibig, ngunit inintindi nilang nararamdaman ng isa't isa. Matapos ang halos 5 minuto nilang pagyayakapan, ay kusang humiwalay ang mga ito. Kapwa merong mga ngiti sa labi ang mga ito. Si Maximus naman ay hinayaan lamang sila dahil alam niyang masaya lamang ang ama ni Stella nang makita ang apo. Tumayo na si Manuel at muling semeryoso. Masaya ako makilala kayo, lalo na ikaw Maximus, pero sa ngayon, kailangan niyo sumama sa akin. Pagkasabi niya nun, inaglakad na ito paalis doon at walang nagawa ang mag-ama ko hindi sundan ito. Sumakay sila sa kotse nito at si Manuel ang nagmaneho. Alam nilang papunta na sila ngayon kung nasa ang ospital si Stella. Kaya seryosong mag-ama sa paghihintay na makarating doon. Huwag kayong mag-alala dahil ligtas ang anak ko. Walang masamang nangyari sa kanya. Po? Gulat na sabi ni Johanna at sabay na napahinga ng maluwag ang mag-ama. Nakita yun ni Manuel sa salamin at natawa ng bahagya, ngunit kagad niya rin itong inalis at tumikim. Kamuntikan na siyang mawala sa kanyang pagkaseryoso. Meron pa siyang dapat linawin kay Maximus. Kung ganoon, saan po tayo pupunta? And where is Mommy, Lolo? Magkasunod na tanong ni Johanna sa kanya. Malalaman mo mamaya, apo. Tumingin si Manuel sa rearview mirror at nagtagpong mata nila ni Johanna doon at kita niyang pagngisi nito. Masama ang kutob ni Johanna doon kung kaya tumahimik na lamang siya. Habang nasa biyahe ay natahimik na ang paligid. Nasa likuran silang mag-ama kung kaya nagawa ni Johanna ang bumulong dito. Daddy, be ready. I think Lolo has a plan. Napalingon si Maximus sa anak na ikinagulat niya. Pati pala ito'y napansin ng anak niya kung kaya ngumiti lang siya dito para hindi mag-alala si Johanna sa kanya. Don't worry about me, anak. Malakas si Daddy, hindi ba? Tumango si Johanna dahil sa sinabi ng daddy niya. We're here. Napatingin sila sa labas ng kotse at dahil bumaba na kagad si Manuel ay wala silang nagawa kung hindi sumunod dito.
Katulad ng dinaanan ni Stella, dinaanan din ng mga ito. Namangha sila sa daming passage na dinadaanan nila at sa huli ay isa pala yung hideout. Welcome to our hideout. Kung namangha na mag-ama papasok pa lang doon ay mas namangha silang naruroon na. Sobrang lawak nito at ang daming makabagong mga gamit. Wow! Ang ganda ng hideout niyo, Lolo! Hindi makapaniwalang sabi ni Johanna at hindi namalayan ang sariling napahawak na sa kamay ng lolo niya. Napangiti naman si Manuel doon at tinawakan din ng kamay nito at naglakad sila. Nakangiting ipinaliwanag ni Manuel ang paligid sa apo. Si Maximus naman ay napangiti na lang din sa dalawa at nakasunod sa mga to. Naglilibot lang siya ng paningin sa paligid, lalo pat hindi siya makapaniwala sa ganda ng lugar na yon. Bago pa lang ang organization niya at hindi kasing laki tulad na nakikita niya ngayon, na alam niyang ilang henerasyon nang nagpasa-pasa. Gusto niya ding maging ganoon ang organization niya. Yes, nagdesisyon siya na wag umalis sa pagiging mafia, kahit na nahanap na niya ang ina at kapatid. Ang mahalaga sa kanya ang prinsipyo niya sa pagiging mafia, lalo na't maraming masasamang mafia. And you, Maximus? Natauhan si Maximus nang banggitin ni Manuel ang pangalan niya at hindi niya namalayang nasa tapat na pala sila ng office nito at mayroon isang lalaki na nakangiti sa kanyang mukhang sinalubong sila. Prepare yourself. Napalunok si Maximus sa sinabi niyo ng ama ni Stella. Pumasok na ito sa loob at si Johanna tumabi sa kanya at bumulong. Good luck, Daddy. Narinig mo naman ang sinabi ni Lolo, di ba? Siguradong hindi madali pero alam kong kakayanin mo. Pagkasabi ni Johanna noon, ay pinapasok na sila ng lalaki nakita niya at nagpakilalang Clark. Ngunit hindi niya alam kung anong sinabi ng ama ni Stella dahil hindi siya nakikinig. Nagsisisi na siyang nagpalamon sa malalim na isipin at hindi nakinig sa mga sinasabi nito. Nang makapasok sila sa loob ay nagulat si Johanna nang makita niyang headmistress nila at si Amor. Tita Amor, Headmistress Rebecca. Masayang tumakbo ito papunta sa dalawat kapwa nakangiting mga ito na sinalubong siya. Hi Johanna, na-miss mo ba ako? Tanong ni Amor na sunod-sunod na ikinatango nito. Pero bakit po kayo nandito? Paano po kayo nakapunta dito? Kunot noon tanong ng bata sa kanila. Nagkatinginan silang magkapatid dahil doon at ngumiti. Kamukhang kamukha mo talagang mommy mo noong bata ka pa, sabi ni Rebecca sa kanya, na lalong ikinataka ni Johanna. Anak, ako ang ina ng mommy mo. I am your Lola Amor. At eto din ang Lola Rebecca mo dahil kapatid ko siya.